Okay, so sabi, wala pa akong ideya kung gaano kahaba ang Esplanade, pero sabi nila, mahaba daw talaga. Bago makapunta doon sa may I Love Iloilo City. So sige na, puntahan na natin, lalakarin na natin simula. So yun, Iloilo, welcome, Iloilo Esplanade. Iloilo City embraces you. My heart beats in Iloilo. Legit indeed, no? Yun yung naramdaman ko gabi. The moment na ako'y nakapunta sa Mandurriao area. Grabe, ganda ng lugar. The best, legit, sulit. Lalakad tayo dito. Dito yung entry point sa may, dinaanan natin sa may Medicos, Medical Center. Nga pala, ito muna, habang nasa, ano siya, basahin na natin kung sino pala tong tao na to. Si Dato Paiburong, no? So, yun nga, every city, every lugar, meron tayong tinatawag na local hero, no? So, sa Davao City, meron tayong Dato Bago. So, sa Lapu-Lapu City, merong Lapu-Lapu. So, dito naman sa Iloilo City, meron silang Dato Paiburong, no? So, ang punong hangaway. One of the Bornean Datos, led by Dato Puti. Okay, Dato Puti, who landed in Panay. According to urban legend, he became the first ruler of the ancient Irong, now Iloilo, and the third ruler of the wait lang ha. Okay, ruler of Cateringban of Madjaas, Confederation of Madjaas in early 13th century, together with his wife Uway Pabulanan. He ruled in Katagman, a nose-shaped islet surrounded by Basiano River until 1226 AD. His two daughters, Uway Sulangon and the Uway Tanayon, married Dato Paibari and Dato Labaudon, respectively. A respected ruler, he was known as the Old Dalagangan. This severed the last umbilical cord that connected Borneo and Madjaas and marked the last ritual of unong or burying a slave with his master. He was buried beside his wife in the sacred Palhi adjacent to the Andona Creek in San Joaquin, Iloilo. Yun. So GCI Iloilo, ilang-ilang. Yun na, no? So maraming salamat sa pakikinig. The statue is donated by the GCI Iloilo, ilang-ilang, to the city of Iloilo. So siya pala ay hindi Pilipino, no? Siya ay siya ay si Dato Puti. Wait lang. Ay, di pala, Pilipino siya, no? So parang siya yung parang ruler na siyang naging diplomat, ruler sa Iloilo. Dahil sa kanya, no, merong ugnayan ng Borneo at ang Pilipinas. Okay, let's go. Ano na tayo? Ay, ikot-ikot tayo dito. So, yan, no? City of Love, romantic ambient, romantic, hindi lang relationship from romantic relationship or mga friendship, relationship, family relationship. Dami yan. Romantic ambient. Kaya tinawag siyang City of Love. Dahil sa kanang Esplanade, river, ano daw yun, no? Yun daw, mapangga. City of Love, di ba? Okay. So shout out sa kanila, just in case na mapanood nyo tong edition na to, Iloilo City Esplanade. So shout out sa inyo mga kabataang Ilonggo, Iloilo, Karaya, Iligaynon. Lakad tayo dito. So medyo mahaba-haba talaga to dito. So tingnan natin kung gaano nga ba kahaba. Kaso nga lang hindi natin makikita yung yung Esplanade tapos tubig, ilog kasi may mga mangroves, may mga taniman, may mga punong kahoy. Iloilo, City of Love.
because of one isa sa ano due to its reference of having romantic places. Yun ba yun? Basta maganda oh. Tapos napakalinis ng lugar nila. Ang purpose naman itong mangroves para hindi magkaroon ng soil erosion. Tama ba? Kasi pag mayroong mangroves, iwas landslide. Pag may mga mangroves, iwas soil erosion. Pag walang soil erosion, so walang mangyayaring tawag nito. Pagbabago no sa structure. So may mga plastic waste materials na pinagtatapon, pinag-aanod-anod ng mga ng tubig. So yan. Walang perfect. Madalas yan mga bata at possible yung iba mga dayo, no. Magsoksok sang face mask. Soksok means magsuot. Okay, mahaba-habang lakaran pala to dito. Pero okay lang, game tayo dyan. So maganda yung view kapag ka doon tayo nakaharap kasi meron siyang natural lightning from the sun. Samantala kung dito tayo, against the light siya. Yan sila ma'am tsaka sila sir, no? Papahinga, pahangin, papresko. Ganda ng presko naman talaga din, no? Wala kang mga maamoy na galing sa putik or burak. Considering siya ha, downtown area to dito, ibig ko sabihin populated yung lugar. Tapos may mga establishments pa. So expected na dapat yan na siya ay marumi yung tubig. Pero hindi siya yaki oh. Hindi siya nakakadiri na pag isipin mo pa lang na mapunta ka doon mahulog ka. Hindi ka talaga yung parang tatayuan ka ng mga lalabasan ka ng mga skin allergies, no? Kasi malinis. Ibig ko sabihin wala kang makikita hindi visible, no? Yung mga basura, kalat. Meron dito mga shabu-shabu sa area na to. So ibig sabihin pala to sa nito likod, no? May mga restaurants. Puntahan nga natin. Parang kasi gutom na rin ako parang gustong kumain. Wait lang ha. Kain muna tayo. Riverside Boardwalk. Di ba pwede dumaan? Okay, bawal no, nakapadla ko. Sige. Doon tayo sa unahan kumain. Ang ganda lang. Pag gabi pala dito sarado, no. Mayroon silang time limit or curfew. Siguro mga alas 5, alas 6 na wala na masyadong mga namamasyal dito or sinasarado na siya sa madlang people. Yan mga restaurants. Ang galing, no? So Iloilo City, hindi siya trying hard na city. Oh, grabe to itong ubo ko mahagala ha. Sorry kung medyo na-distract. Galing to sa lamig. Oo, lamig. Sobrang lamig pa naman sa mga lugar na pinupuntahan ko. Tapos ayokong mag-jacket o pa man ng mga kasuotan, no. Ayan, ito na, nalalamigan, no. Ambunan. Salamat at kain mo tayo dito. Welcome to Iloilo River Esplanade. Rules and regulations, no smoking. Very good. Ang kadagatan, hindi basurahan. By Congressman Jerry Triñas. Mayor Jade A. Mabilog. Pero dahil nga daw na wala na si Mabilog, kaya ang pumalit ay si Triñas, no, ang naging mayor. Kain muna tayo, hanap tayo mga pagkainan at gutom. Hardin, Mediterranean cuisine. Pang mayaman yata mga pagkain dito, pero tingnan natin baka kaya lang naman, no. Iloilo Techno Hub. Medicos Medical Center. Pasensya Tiham Avenue. Boardwalk. Okay, tapos na tayong kumain. Nagising ako sa kanina. Natulog ako sa aking accommodation ay alas 3, alas 4 yata ng madaling araw na yun. Umaga na, no. Tapos nagising ako ng alas 12:30, alauna. Tapos yun, higa-higa, hila-hilata. Tapos yun, nagkape lang, no? Tsaka cookies.
Tapos yun, nagutom. At buti na lang merong 7-Eleven, no? Nakadalawang box of yun, tosino, chicken tosino na may itlog, tawag dyan? Tosilog, yun. Okay, balik tayo sa sa Esplanade. You know? Mandurriao. Wow, sana all. Ang galing. Ming. Ayan, tumae si Miming. Okay, balik to tayo, Esplanade. Tapos malayo yung lakaran daw to dito. So good luck sa atin. Ayun may tulay. So unahan, so doon tayo sasakay siguro. Tapos sana matagpuan natin yung sabi nila napakasarap daw na tsokolate. May mga lugar din dito na pwede kang mamingwit. Parang Bukana. Nice. Si Efrain Triñas, 1921 to 2000, prisoner of war, World War II, veteran, lawyer, law dean. So ito siya. So talagang luma talaga to si Efrain Triñas. Sa Davao, yung mga tao doon sa Davao, yung mga dating mga politicians, no? Parang mga lang sila, no? Mga dayo. Rose from Cebu in Leyte. And yan, may mga taga Iloilo din siguro, mga Ilonggo. Kasi ang Davao, may mga Ilonggo marami din eh. So wala talaga mga mga sikat na mga politicians sa Davao na hindi nanggaling sa Cebu or sa Visayas area. Basta nabalitaan lang nila na maganda ang Davao or Mindanao, Davao, Nueva Fuerza, kaya yan, nagsilipatan dito, doon, sa lugar. At pinaganda, si Duterte talaga nakapagpaganda ng Davao. Sino may nakalagay? Esplanade Riverside River Ride, open 7 AM to 7 PM. So pwede kang sumakay. Magkano yan? Magkano kaya, tanong natin? Walang tao, walang driver or operator. Meron silang transparent na boat na hindi siya transparent, yellowish na siya. Ganda, linis ng kanilang Bukana o ng ilog papuntang dagat. Iloilo Esplanade, implemented by Regional Office 6, designed by Architecture Polio Alcazarin, PG Design, Contractor Engineer Ronnie Primailon, Rockframe Construction, Engineer Leo Bionat, Project Engineer DPWH, Did Construction 2011-2020. Tagal na pala to. More than 20 years na. 22, 21. 11 years. Boat riding, mula dito sa may Molo Bridge, tapos Diversion Bridge. So Diversion Bridge dyan lang, yung sa may simula ng Esplanade. 150 pesos daw ang bayad for 35 minutes. Minimum of 4 katao. Ibig sabihin 150 times 4, 600. So kung ikaw na mag-isa, kaya ako, for example, ako lang mag-isa, gusto kong sumakay, so babayaran ko ang 600 pesos. Dito man fish pond. Tapos tanan natin dito sa Mandurriao, Radisson Inn or Park Radisson, Park Inn by Radisson, sa may SM. Yan. Tapos Ateneo de Iloilo,
Oh, ganda ng eskwelahan ng Ateneo. Oh. Talagang fresh air, no? Buksan na yung bintana nila. Papasok na yung hangin, no? Napakaganda, linis ang hangin, presko. Tapos Sida Hotel yata yan, mga ganyan, no? May ano na ba? May mga ayala na ba rito? Parang Sida yan, di ba? Brown and ivory. Brown ivory na kulay, parang ano siya, no? Yun yung parang Sida Hotel talaga na color trademark nila or trademark color. Okay, proceed. Hindi na yung SM, no? Pero yung ano, gusali. Tsaka ano yun, G-Cap, Ijap Tower. Yan na yung gilid ng under construction pa rin na gusali. According kay Sir Jan kagabi na kausap ko dun sa may Esplanade, sabi niya, itong Mandurriao nagkataon na dito na itayo yung mga high-rise and mid-rise building. Dito na itayo ang mga business parks in mga business districts and IT parks. Dahil ito na yung lugar kung saan hindi pa siya occupied ng mga tao, no? Ibig sabihin wala pa talagang mga bahay-bahay, no? Wala pang mga structures na nakatayo. Kumbaga vacant lot pa talaga siya. Kaya ayun, dito na itayo ang mga gusali na marami. So parang ano siya, no? Parang nga siyang BGC. So ibig sabihin itong Mandurriao, mark my word, para tong magiging BGC or CBD or IT parks. Di ba ang IT parks sa Cebu dati? Ano siya, airport? Tapos yung yung BGC naman dati ay parang ano siya, shortcutan papuntang Villamor Airbase. Ay tama ba? O yun. Villamor Airbase, basta Airbase. Di ba? Tapos ngayon naging ano na siya, naging business parks ang lugar, naging IT parks. So ito rin dito, si Mandurriao, dating diversion road. Hindi siya matao na lugar. Ngayon, ito na yung hitsura niya. Napakaganda. Nagiging ano siya, nagiging focal point of Finance Hub District, BPO Industries District Parks in the business districts and center of mixed-use developed commercials and entertainment centers of the Iloilo City. Grabe. Salamat. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Thank you for pain. Today's a beautiful day. Di ba? Mapapakanta ka talaga, no, sa sobrang sarap ng hangin dito, ng location, ng view. Ang ganda. Naka-relax. So, congratulations sa akin. Iloilo City, Esplanade, Mulo. I don't wanna act so high in my tea, cause tomorrow might be falling on my knees. Thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. Today is a beautiful day. So ito, i-reclaim dito, di ba? Tambakan to dito, earthfill or soil embankment. Tapos suntorize, gusali ulit, you know. Mayroon nang nagsisimula na diyan na ifa-flatten yung area. 'Di ba? Ang ganda lang. So ibig sabihin si si Iloilo talaga, hindi siya hilaw, hindi siya trying hard. Oo, no. Wala siyang dapat patunayan para si Iloilo City. Hindi man sila talaga pasok sa top 10 richest city in the Philippines in terms of assets, pero wala na, no. Kumbaga parang feeling ko ito akin lang to, ha, pwedeng mali, na wala na sila dapat patunayan kasi long time before or long time ago pinagsawaan na nila yung ganong record na sila ay isa sa pinakamayaman. Ibig sabihin na next to Manila. So hindi pa Cebu, hindi pa Zamboanga, hindi pa Davao, hindi pa CDO, kundi Manila and Iloilo. Kaya siya tinawag na Queen City of the South. Ay, hindi pala. Queen City of the South pala is referring to pala yun, no, ngayon sa Cebu, na dahil sila yung parang second tier of the Philippines. So naging Queen City of the South pala sila, hindi dahil sa
ano lang, sa reference lang na second tier of the Philippines, kundi favorite sila, no? Iginawad sa kanila ng Queen of Spain. Pero yun na nga, bali ano talaga, kung hindi na talaga nagkaroon ng World War II, so di sana hindi babagsak, no? Mag-downfall ang economy, or yun na, economy ni Iloilo City. Pero ganoon naman talaga, no, sa lahat ng bagay, tao, hayop, o kung ano pa man, lahat talaga yan may kanya-kanyang oras, araw o panahon, no? So yun, yung Manila, may nagsabi na, shout out din sa nagsasabi, no, yung ating vlog na dumaan tayo sa dinaanan natin yung Skyway 3 na tanan natin yung skyline of Metro Manila NCR. Wala nang mapaglagyan sa picture ko pa lang na yon, makikita na talaga natin na super congested na yung Metro Manila. Wala nang mapaglagyan ng mga new rise buildings, kasi congested na, no? Punuan na, napakaliit ng kanilang land area. Kaya expansion sila sa Bulacan and Rizal. So next big thing, Rizal and Bulacan. So di ko alam bakit si Cavite, no? Dapat sila yung mas malapit sa sa Metro Manila din, tsaka flat terrain. So dapat mas pipiliin sila ng mga investors, pero di ko alam bakit hindi. Ang pagkakalam ko lang na may mga factories in the mga industrial companies is or industrial talaga sa factory sa may lang Calamba, Cabuyao and Santa Rosa. Wala sa Bacoor masyado, wala sa Dasma, wala sa Molino, mga ganong lugar, no? Calamba, Rosario and Carmona din, no? Carmona, marami din. Isa sa richest municipality nationwide si Carmona. O nga pala, itong esplanade pala sa Iloilo is walang putol, dire-diretso. Kumbaga napuputol lang siya sa mga diversion road. For example, doon sa pinuntahan natin sa pinakasimula sa may diversion road, naputol lang siya dahil sa diversion bridge. Tapos tuloy ulit, dire-diretso. So lahat ng dito, gilid ng ilog ay mayroong esplanade. O nga pala, ito yung natin, yung ating itinerary sa Molo District. The Mansion, bahay na bato. Tapos doon tayo inom ng napakasarap na tsokolate. Tsokolate, no? So ano kaya ang lasa ng tsokolate nila? Kagaya kaya sa tsokolate ng Davao, made of cacao. Tsokolate. Tapos Molo Church, no? So punta natin yung Molo Church. Parang mag-failure na tayo makapuntang City Hall ngayon para akyatin nyo ka ng pinakatuktok, kasi anong oras? Alas 4 na, hindi na tayo mapuntahan, hindi na tayo makikita yung buong Iloilo City proper. Tapos Molo Church. Okay, Pansit Molo, syempre titikman natin to, o kahit man lang matikman, at least makita natin, no? Tapos I love Iloilo Esplanade. Yun. Diba? Common thing yan sa mga Pilipino, no? Mapasibuano, Ilonggo, Ilocano, Davaoenyo, Manilinyo, Tagalog, basta pag Pilipino, cheerful talaga yan. Smiling and approachable. Ano ko ng pangalan mo sa Facebook? Tatanong sila eh. Okay, so ito na siguro yung dulo, no, ng Esplanade, kung saan may nakalagay. Hahanapin natin yung I love Iloilo, the medical city of Iloilo, Molo, no? So ang galing, ayan na nakalagay, I am Iloilo.
Esplanade 1. So, ibig sabihin maraming Esplanade sa Iloilo, no? So ito yung pinakauna. So okay na, we're done here, no? So ang hahanapin natin sunod ngayon ay ang yan na nga, tsokolate ng Molo na napakasarap daw. Asa na yun? The Mansion. Siyempre, para mahanap natin yun, tatanong natin, no, sa mga taga rito. The Mansion, bahay na ba to? At kung saan makikita natin yung tsokolate na napakasarap daw. Tapos Molo Church and Molo Pansit or Pansit Molo. So apat yan, ha. The Mansion, bahay na ba to? Molo Church and Pansit Molo. So thank you for watching. Sana nagustuhan nyo, no, yung ating vlog.